Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Itoy. Taong 1950, Pantabangan, Nueva Ecija. Ipinanganak sa isang maralitang pamilya itong si Itoy. 5 lang silang magkakapatid at naninirahan sila noon sa gilid ng baryo kung saan ang pangunahin nilang ikinabubuhay, pagtitinda ng maruya at iba pang kakanin na merong hinahalong saging. Manggagamot ang kanyang ama, kaya nung lumaki siya, sinubukan niya ring matutunan ang mga lihim na karunungan nitong tinatangan. Bata pa lamang kasi si Itoy, alam na niya kung ano ang gusto niyang makamit sa buhay at yon ay ang pagiging isang antingero. Taliwas sa kanyang mga kapatid, siya lamang ang nakitaan ng interes ng kanilang padre de pamilya ukol sa mga ganoong bagay. Kaya kahit ikatlo siya sa kanila, nagdesisyon itong siya ang gagawin nitong tagapaghalili kung sakali mang magretiro na ito sa panggagamot. Magmula noong nalaman ito ni Itoy, lahat ng paraan para makasunod siya sa yapak ng kanyang ama, ginawa na niya. Sinuportahan naman yon ng kanyang mga kapatid, lalo na't alam din ng mga ito na yun talaga ang kanyang gusto. Sa kasagsagan ng pagsasanay ni Itoy, iginugol ng 4 niyang kapatid ang kanilang mga oras sa pagtatrabaho at pag-aaral. Dekada pa noon ang lumipas, nang tumanda na ang kanilang padre de pamilya, may magagandang trabaho na ang mga ito maliban sa kanya. Si Itoy kasi noon, kasalukuyan pa ring nagsasaka sa mumunti nilang taniman na nasa paanan ng burol. Nanliliit man ang turing sa kanya ng karamihan, hindi niya yun pinapansin, gawa ng alam niya sa kanyang sarili na sa paningin ng Diyos, pantay-pantay silang lahat. Wala rin siyang nararamdamang inggit sa mga ari-arian ng mga ito, sa kadahilan ng hindi naman nila panghabang buhay na pagmamay-ari ang mga ganoong pansamantalang bahay. Ayon nga sa kanya, na yung mga pinagpagurang magagarang tahanan ng mga ito, mahaba na dyan ng 100 taon na paninirahan. Dagdag pa ni Itoy na kung meron man siyang hangad na pagyamanin, yon ay walang iba kundi ang templo ng Diyos na nasa puso niya. Itong mga panahong ito, kasalukuyan ang nag-iisa sa buhay itong si Itoy. Yung nanay kasi nila, kinuha na ng kanilang panganay dahil yon ang nangakong mag-aasikaso rito sa oras na yon ay tumanda na. Hindi naman niya yun tinutulan, lalo pat di hamak na mas magaan ang buhay ng panganay nila kumpara sa kanilang lahat. Maliban sa ganong dahilan, nasa karatig baryo lang din yun nakatira, kaya na may napakadali niya yung mapuntahan anumang oras na naisin niya. Magmula noong nanirahan siyang mag-isa, halos pakiramdam niya, napakalawak na ng dating pamamahay nila. Bawat sulok nito, may mga nasisipat siyang memorya sa nakaraan na napakalabo ng mabalikan pa. Gayunpaman, sa kabila ng mga kalungkutang yon, wala siyang magagawa kundi ang ipagpatuloy ang mga bagay na kanyang nasimulan. Araw-araw, pilit niyang hinahanap ang kanyang kasiyahan sa mga taong lumalapit sa kanya. Nakilala itong si Itoy sa kanilang lugar bilang isang mahusay na albularyo. Gamit ang isang dangkal na tipak ng kahoy ng nara, nagagawa niyang mahulaan ang karamdaman ng kanyang pasyente. Lason, barang, kulam, panggagambala ng tamawo at kung ano-ano pa, kayang-kaya niyang gamutin ito. Sa estado naman ng pangbibiktima ng isang aswang, ginagamitan niya yon ng mga mabisang pangontra, kagaya ng pagpapainom ng dagta ng makabuhay na merong halong tubig na ibinabad sa mutya ng sapa. Pagtatapat pa ni Itoy na
Kadalasan sa mga parokyano niyang naaaswang, nagdadalawang isip na uminom sa ibinibigay niyang tubig, gawa ng bukod sa nagkukulay kayumanggi na ito. Marami din doong nakalubog na lupa na may nakahalong maliit na piraso ng mga ugat ng puno. Kung iisipin, sadyang napakadumi talaga nito. Pero ayon kay Itoy, na yung mga duming yon ang tumutulong upang mawala ng interes ang mga aswang sa mga taong kasalukuyang binibiktima ng mga ito. Hanggat hindi pa gaanong malala ang kalagayan ng kanyang pasyente, yun lamang ang kanyang ipinapainom. Pero sa oras na may nakabaon na yung yanggaw sa katawan, ibang usapan na yon para sa kanya. Sa loob ng 5 taon niyang panggagamot, marami na noong napatunayan itong si Itoy. Hindi naglaon, nakilala na rin siya bilang isang bantog na albularyo, buhat sa mga kakaibang pamamaraan na kanyang ipinapamalas tuwing siya ay nanggagamot. Dahil sa ganun niyang pagkakakilanlan, dumami na ng dumami ang mga nilalang na nais makipagtunggali sa kanya. Minsan may mga pagkakataong nagkakaroon siya ng mga kalabang elemento na nagbabalat kayo bilang isang tao. Hindi naman ganong nababahala si Itoy sa mga ganoong uri ng nilalang sa kadahilanang alam na niya ang mga pangontra laban dito. Akala niya wala na siyang makakatapat pa. Pero isang hapon, meron siyang nabalita ang ulat na labis na nagbigay ng pagkabahala sa kanyang sarili. Isang hapon, habang wala noong ginagawa si Itoy, may dumating na mensahero galing kabilang baryo. Pagpasok nito sa kanyang pamamahay, agad naman itong iniabot ang isang ulat habang nagwiwika sa kanya ng, "Manoy Itoy, meron hong ipinapadalang mensahe ang kapatid ninyo. Sabi niya sa akin, kapag nabasa niyo na, pumunta agad kayo sa bahay niya." Nang marinig naman ni Itoy ang sinabi nito, dali-dali naman niyang kinuha ang ulat. Pagkatanggap niya nito, agad namang umalis ang mensahero, kaya na may minabuti niyang buksan na ang liham. Makalipas pa ang ilang minutong pagbabasa, laking gulat na lamang niya nang mapag-alaman niya ang kinakaharap na problema ng kapatid niyang sinundan niya. Base sa isinulat nito, humihingi yun ng tulong gawa ng meron yung napansing kakaiba sa panganay nitong anak na babae. Hindi yun mailahad ng maigi ng kapatid niya sa sulat, pero nasisiguro niya na hindi yun pangkaraniwang kaganapan. Dahil dito, dali-dali naman siyang nagligpit ng kanyang mga gamit para tumungo sa karatig baryo. Sa kanyang paglalakad, mariin niyang pinag-isipan ang mga katagang nabasa niya sa liham. Hindi niya mawari noon pero kapag binabanggit niya ang pangalan ng anak ng kanyang kapatid, may kung anong bagay na kumukurot sa kanyang puso. Makalipas pa ang ilang oras na paglalakad, nang marating na niya ang bukana ng sumunod na baryo, dali-dali naman niyang hinanap ang bahay ng kanyang kapatid. Sa pagdating niya sa dulong parte nito, doon bumungad sa kanya ang iilan sa kanyang mga kapamilya na kasalukuyang naghihintay sa labas ng bahay ng kanyang kuya. Pagsilay naman ito sa kanya, dali-dali naman yung nagsilapit habang pilit na inilalahad sa kanya ang tungkol sa mga nangyayari. Ayon sa panganay nila, nakagaya niya, napabisita sila sa pamamahay nito buhat sa isang liham na ipinadala nito. Dagdag pa nito na humingi na rin sila ng tulong sa ibang mga albularyo pero hindi naman nila yun inaasahang pumunta. Matapos naman itong marinig ni Itoy, napangiti lang naman siya habang sumasagot sa nakatatanda nilang kapatid ng, "Hindi naman natin sila kailangan, kuya. Tsaka nandito naman ako. Ako na ang bahalang gumawa ng paraan." "Sige, Itoy. Basta kung hindi mo kaya, magsabi ka ng maaga. Hindi naman sa minamaliit kita.
Pero pakiramdam ko, hindi pangkaraniwang sakit ang iniinda ng ating pamangkin. Sagot naman ito sa kanya. Dahil sa sinabi nito, wala naman siyang ibang nagawa kundi ang manahimik. Pagpasok naman niya sa loob, agad namang bumungad sa kanya ang 5 matandang nakaluhod sa altar, taimtim na nagro-rosaryo. Pagsilay naman niya rito, tahimik naman siyang dumiretso patungo sa isang silid kung saan naroon ang kanyang kapatid. Maya-maya pa, pagbukas naman niya ng pinto, laking gulat na lamang niya nang biglang bumalot sa kanyang katawan ang isang napakaitim na presensya. Hindi naglaon, doon na rin niya nakita ang anak ng kanyang kapatid, nakatali ang mga kamay sa higaan tapos panayang pagbalikwas kahit parang natutulog lang. Matapos naman niya yung masilayan, alam na niya na meron nga talaga doong nangyayaring kakaiba. Paghawak naman niya sa noo nito, bigla naman niyang naihawi ang kanyang kamay matapos niyang maramdaman yung kakaibang nilalang na nagpakita sa kanyang isipan. Paglalarawan doon ni Itoy, kawangis siya ng babaeng sinasapian nito, subalit meron lang yung nakakapangilabot na anyo. Maliban kasi sa purong itim nitong mata, namumutla na rin ang balat nito, tapos may mga kulay itim yung sugat sa buo nitong katawan. Laylay na rin ang bunganga ng nilalang na yon, habang patuloy na dumadaloy doon ang napakalapot nitong laway. Sa pagbalik naman ng wisyo ni Itoy, napansin naman niya ang tila bang pagkalas ng boses ng mga matatandang nagro-rosaryo sa labas ng bahay nito. Sa pagtitigan nila ng kanyang kapatid, dahan-dahan naman siya doong lumapit habang seryosong nagtatanong ng, "Kuya, sino ho yung mga nagro-rosaryo sa labas? Inimbitahan mo ba sila rito?" Nang marinig naman yon ng kanyang kapatid, agad naman yung tumango habang sumasagot sa kanya ng, "Oo, Itoy. Akala ko kasi sa pamamagitan nila maitataboy ko ang masasamang espiritu na nasa batang ito. Pero pakiramdam ko, mas lalo lang na lumalakas ang kanyang presensya sa paglipas ng mga araw." Dahil sa sinabi nito, doon napagtanto ni Itoy na hindi nga pangkaraniwang nilalang ang nakasapi sa anak nito. Matapos naman ang kanilang pag-uusap, agad naman niya yung inabisuhan na kung maaari patahimikin na muna ang 5 matatanda na nagro-rosaryo sa labas. Naniniwala kasi siya na sa bawat katagang sinasambit ng mga ito, mas lalo lamang nitong pinapalakas ang nakasapi doong demonyo. Hindi lang yon, pansin niya ring walang malakas na pananampalataya ang mga matanda, kaya na may madali lang yung madadaig ng kanilang kalaban. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, dali-dali naman yung lumabas ng silid para kausapin yung mga taong pinakiusapan nitong magrosaryo. Maya-maya pa, pagtigil naman noon ng 5, bigla namang nabaling ang paningin ni Itoy sa bata matapos niya yung mapansin na iminumulat ang mga mata. Bahagya sila noong nagkatitigan at pagbaling ng mata ng batang yon sa tabi ng kanyang higaan, nag-umpisa na yung tumawa ng dahan-dahan. Noong una, hindi pa gaanong nakakapangilabot ang tinig nito, pero ilang minuto lang noon ang dumaan, nag-umpisa na yung humalakhak ng napakalakas na sinasabayan naman ng mahihina nitong pag-usal. Sa muling pagtitig nito sa kanya, ngumisi lang naman ang nilalang na yon habang binibigkas ang mga katagang, "Hoy, albularyo! Anong ginagawa mo rito? Hindi ka ba luluhod sa harapan ko? Tulungan mo akong kalagaan ng mga taling ito. Dali!" Kasabay ng pagwika nito,
ay ang paulit-ulit namang paninindak sa kanya ng nilalang na yon. Gayunpaman, sa kabila ng mga naranasan noon ni Itoy, nanatili pa ring malakas ang kanyang pananampalataya. Pagbalik naman ng ama nito sa loob, mariin naman niya yung inabisuhan na huwag gagawa ng kahit na anong bagay. Ang kinakailangan lang nitong gawin, manatili kung saan mang lugar yun naroon, tapos magmasid lang. Sa pagsang-ayon naman ito sa kanyang sinabi, may kung ano naman siyang dinukot sa kanyang bulsa na siya namang inilapat niya sa noo ng pamangkin niya. Pagbigkas niya ng 3 buhay na kataga, kitang-kita niya kung papaano tumilapon sa pinakasulok na bahagi ng silid ang nilalang na nakasapi rito. Pagsilay naman ni Itoy na labis na yung nanghihina, agad naman siyang humingi ng bote sa kanyang kapatid para hulihin ang nilalang na yon. Ngunit dahil sa wala yung mahanap, naging huli na para sa kanila na madakip ang nilalang. Akala noon ni Itoy, lalayuan na nito ang bata, pero hindi niya inaasahan na meron pala yung gagawin para makapaghigante. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, pagsilay naman niyang unti-unti nang bumabalik sa normalang kanyang pamangkin, dali-dali naman niya yung nilapitan para kausapin at lapatan ng paunang lunas. Binigyan niya rin yun ng mga kaukulang gamot at pangontra nang sa gayoy hindi na yun magambala pa ng ibang nilalang. Matapos naman niya itong gawin, masaya naman siyang nakipag-usap sa kanyang kapatid. Bagaman marami yung iniaabot na donasyon sa kanya, minarapat naman niyang tanggihan ang lahat ng yon. Ayon kay Itoy na, libre lang ang kanyang serbisyo sapagkat ganon din ang ginawa ng Panginoon noong mga panahong minsan itong pumanhik sa mundo. Dagdag pa niya na, kahit gaano pa kahirap ang susuungin niyang pagsubok, hindi siya magpapabayad sa kahit na sino. Isang aral ng kanyang ama na hanggang sa kamatayan nito, pilit niyang dinadala. Nang marinig naman ng kanyang kapatid ang kanyang sinabi, agad naman siya nitong niyakap habang nagpapasalamat. Toy, hindi ko alam kung paano ko mababayaran ang utang na loob ko sa'yo. Pasensya ka na kung hindi ako gaanong nakakabisita sa inyo. Alam mo naman, marami rin ako ritong trabaho eh. Bungad na wika ng kanyang kapatid sa kanya. Wala yun kuya, kayo pa ba? Siyempre malakas kayo sa akin eh. Kung ibang tao nga natutulungan ko, kayo pa kayang pamilya kong buo. Sige kuya, lalabas muna ako. Kung may kailangan ka, huwag kang magdalawang isip na lumapit sa akin. Sagot naman ni Itoy sa kanyang kapatid. Matapos ang kanilang pag-uusap, dali-dali naman siyang pumunta sa kinaroroonan ng panganay nila. Halos inabot din siya roon ng ilang oras sa pakikipag-usap hanggang sa dumating ang puntong kinakailangan niya roong magpaalam buhat sa marami pa siyang kinakailangang gawin sa kanyang tahanan. Sa paglipas pa ng mga araw, naging maayos na ang lahat. Bumalik na sa normal ang pamumuhay ni Itoy, gayon din ang kanyang mga kapatid. Wala na rin siya noong natatanggap na liham, kaya na may hindi na siya gaanong nag-aalala para sa kanyang pamangkin. Ang buong akala niya tuloy-tuloy na ito, pero ilang buwan lang noon ang lumipas, bumalik na naman ang mensahero. Sa puntong yon, ang daladala nitong liham ay naglalahad ukol sa pagkawala ng pamangkin niyang pinalaya niya pa lang mula sa sapi ng demonyo. Dala ng matinding pag-aalala ni Itoy, dali-dali naman niyang tinahak ang daan pabalik sa bahay nito. Ngunit pagdating niya naman noon sa karatig baryo, nadatnan niya ang kanyang kapatid na tulalang nakaupo sa labas ng bahay nito, pahikbing umiiyak, hawak-hawak ang damit ng nawawala nitong anak. Hindi naglaon, nang masipat naman siya nito, dali-dali naman yung lumapit sa kanya
na parabang hindi na talaga nito makayanan yung nararamdaman nitong lungkot at pagkabahala. Nang mapansin naman yun ni Itoy, taus-puso naman niyang pinakinggan ang lahat ng sasabihin nito sa kanya. Ayon sa kanyang kapatid, kasagsagan ng gabi noon nang may kumatok sa bahay nila. Napakalakas ng pagkatok nito, kaya na may hindi niya na yon pinangahasan pang buksan ni sagutin man lang. Ang ginawa noon ng kapatid ni Itoy, kumuha yon ng bolo tapos matyaga yung naghintay sa pag-alis ng mga panauhin na gumagambala sa kanila sa kasagsagan ng gabi. Pero ilang oras pa noon ang lumipas, rinig niyang hindi pa yon lumalayo sa kanilang pamamahay. Sa estado ng mga ito, para yung may hinihintay. Panay din ang pag-uusap ng mga panauhing yon, gamit-gamit ang mga dialektong hindi naman nila maunawaan. Ang mas ipinagtataka pa nito sa lahat, na sa tuwing sisilip siya sa siwang ng dingding, kusang tumatahimik ang mga nilalang na yon, na siya namang naging dahilan para wala siyang masipat na mga nilalang sa labas ng bahay niya. Dahil sa pangyayari, naglakas loob na ang kapatid ni Itoy na buksan ang pinto, pero pag-alis niya pa lamang ng trangka nito, laking gulat na lamang niya nang bigla yung itulak ng isang malakas na ihip ng hangin. Sa isang kisap mata, lahat ng gaserang nasa loob ng pamamahay niya bigla na lamang nawala ng siga. May napansin din siya noong pumasok na anino, pero hindi naman niya yun pinagdudahan ng kung ano. Sa isip-isip noon ng kapatid ni Itoy, maaaring namalikmata lamang yon buhat sa kilabot na nararamdaman nito. Mariin din itong inilahad na sa mismong oras na yon, pinasok pa nito ang silid ng kanyang anak. Nadatna naman niya yung mahimbing doong natutulog, pero kinabukasan, nagimbal sila ng isang sigaw ng kanyang asawa. Pagpasok niya sa silid ng anak niya, wala na yung nakita doon maliban sa nagkalat na mga bulak ng unan. Napakabaho na rin ang silid nito na parabang meron doong pumasok na kakaibang uri ng nilalang. Dagdag pa nito na may mga nasipat din silang nagkalat na balahibo sa lugar na pinaghihinalaan naman itong balahibo ng nilalang na kumuha sa anak nito. Nang marinig naman ni Itoy ang kabuoang istorya ng kanyang kapatid, agad naman niya yung inabisuhan na kunin ang balahibong inipon nito. Matapos naman niya yung ilahad, dali-dali namang bumalik sa loob ng bahay ang kanyang kapatid para kunin ang balahibo. Hindi naglaon, nang makabalik na ito, bigla namang nanlaki ang mga mata ni Itoy nang masipat niya ang balahibo ng onglo na hawak-hawak nito. Sa puntong yon, hindi naman niya maiwasang kilabutan sa kadahilanang sa isip-isip niya anong ginagawa ng onglo sa pamamahay ng kanyang kapatid. Nga pala, para sa mga hindi nakakaalam, ang onglo ay isang uri ng tikbalang na nagdadala ng nakakausog sikmurang amoy na parang may hahaling tulad mo sa isang aswang. Bagaman nasa panig ng kaliwa ang mga onglo, hindi naman ito kumakain ng tao. Sa katunayan, parte sila ng 1% ng nilalang na nasa kaliwa na kilala bilang nagliligtas sa buhay ng mga ordinaryong tao. Ayon kay Itoy na mababait at hindi naman mga agresibo ang mga onglo, pero likas sa lahi ng mga ito ang pagiging mandurukot ng tao. Lahat ng kanilang kinukuha ay maaaring merong banta sa kanilang lahi, lalong-lalo na sa lugar na tinitirhan nila. Kadalasan din sa mga dinudukot ng onglo, agad nila yung pinapatay upang hindi na yon pagmula ng salot sa kanilang lugar. Dagdag pa ni Itoy na bibihira lang yon kung bumaba ng bundok, kaya na may labis yung nagtataka kung bakit sinadya nitong puntahan ang mismong pamamahay ng kapatid niya.
Ano man ang rason ng mga nilalang na yon, naniniwala siyang kinakailangan niya yung malaman sa lalong madaling panahon. Upang hindi naman mag-alala ang kanyang kapatid, minabuti naman niyang itago muna pansamantala ang mga bagay na kanyang nalaman ukol sa mga onglo. Sa halip ang ginawa niya, magpaalam muna rito para kumuha ng mga gamit. Sa pagbagtas naman niya ng daan, paulit-ulit naman siyang napapangiti buhat sa mga alaalang bumabalik sa kanyang wisyo. Hindi niya mawari noon pero pakiramdam niya patuloy pa rin siyang pinapayuhan ng kanyang ama ukol sa mga bagay na kinakailangan niyang gawin. Alam niyo, sa totoo lang, ni minsan hindi ipinagyabang ni Itoy ang kanyang mga gamit. Yung pamana ng kanyang ama, itinago niya yon sa isang baul at kalimitang ginagamit lamang sa mga pagkakataong alam niyang medyo tagilid siya. Sa lahat ng oras, pinipili rin niyang magpakumbaba at mas unahing pakinggan ang hinaing ng kanyang pasyente kumpara sa kanyang sariling nararamdaman. Makalipas pa ang ilang minuto, nang marating na niya ang kanyang bahay, agad naman niyang kinuha ang isang lumang baul na nasa ilalim ng higaan niya. Pagbukas niya rito, doon niya muling nasilayan ang mga lumang karga ng kanyang ama na halos paglumaan na ng panahon. Ayon kay Itoy, wala namang espesyal sa mga karga na yon, maliban sa mga nilalaman ng libretang ipinamana sa kanya na hindi mo madalas matatagpuan sa mga pangkaraniwang libreta. Binubuo yon ng pagpapalaya sa sapi, ritual kontra demonyo, kontra pangligaw, kontra lusaw mutya, at iilang mga pamakong dasal na kayang pumatay ng mga bantog na mangkukulam. Habang paisa-isa niyang inilalabas ang mga bagay na yon, doon niya napansin yung iilang medalyon at mutya ng kanyang ama. Bagaman alam niyang buhay pa ito, hindi niya na yun sinubukan pang tanggihan sa kadahilan ng napakahirap nitong gawin. Naniniwala siya, wala pang ideya ang mga gabay ng mutsyang yon na patay na ang kanyang ama. Bago pa man kasi yon manghina, naipasok niya na yon sa isang baul para pagpahingahin. Yun na rin ang naging hudyat ng kanyang pagretiro na kalauna na may sinundan ng kanyang pagpanaw. Alam mo, Pinuno, habang binubuksan ito ni Itoy, ramdam niya sa kanyang sarili na napapanahon na para gamitin niya ang pinakamalakas nitong abilidad. Makalipas pa ang ilang minutong paghahalungkat, tuluyan na nga niyang nasipat ang isang garapon na merong umaalab na apoy sa loob. Napakaliit lang nito ayon kay Itoy, pero hindi yun namamatay. Dagdag pa niya na, kapag sinipat yon ng isang pangkaraniwang tao, ang unang sasagi sa isip nito ay walang iba kundi bolang apoy yon ng isang santelmo. Pero ayon sa kanya, malayo sa santelmo ang bagay na yon. Hindi rin ito isang ordinaryong gamit sa kadahilan ng kaluluwa ito ng isang tikbalang na tinatawag niyang binangunan. Tama kayo nang narinig, mutya ng tikbalang ang alab na nasa loob ng garapong yon. Parte rin yon sa mga malalakas na gamit ng kanyang ama na kadalasan namang napapakinabangan nito tuwing nasa kasagsagan yon ng paglalakbay. Sa paghawak naman doon ni Itoy, lahat ng alaala nilang may kaugnayan sa mutya ng binangunan ay pinili niyang muling sariwain sa kanyang isip. Matapos nun, dahan-dahan na niyang binuksan ang garapon, sabay higop ng alab na yon papasok sa kanyang sistema. Pagramdam ni Itoy na nanunuot na yon sa kanyang kaluluwa, dali-dali niyang itinago ang lahat ng gamit ng kanyang ama para magawa na niyang mapakiramdaman ang kanyang buong katawan. Kalahating oras pa ang dumaan. Halos wala naman siyang ibang napansin, maliban sa isang napakainit na pakiramdam na patuloy na bumabalot sa kanya.
Sinasabayan din yon ng pagbigat ng kanyang sistema at pagmamalabis niyang alisin lahat ang kanyang karga. Subalit, sa kabila ng pangyayaring yon, pinili niya pa ring magpakatatag. Alam niya kasi sa kanyang sarili, isa yon sa pamamaraan ng binangunan para subukan ang kanyang lakas at paninindigan. Halos buong araw niya yung tiniis hanggang sa unti-unti nang tumalikod ang araw sa kalangitan. Pagsilay naman niyang napakadilim na sa labas ng bahay niya, doon pa lamang unti-unting bumalik sa normal ang kanyang pakiramdam. Dahil dito, dali-dali naman niyang iniligpit ang kanyang mga gamit para bumalik sa baryo na pinagtitirhan ng kanyang kapatid. Sa pagbagtas naman niya ng daan, wala nang kaide-ideya si Itoy ukol sa mga bagay na nangyayari sa kanya. May mga pagkakataon kasing nahihilo siya, nagiging dalawa ang kanyang paningin at higit sa lahat, blanko ang isip niya. Pakiramdam niya noon, para lang siyang naglalakad na halos hindi alam kung saang lugar siya tutungo. Wala rin siyang dala noon na kahit isang gasera na tila bang hindi na niya naiisip pa ang mga bagay na maaaring mangyari sa kanya. Maya-maya pa, pagpasok naman niya sa looban ng kakahuyan, bahagya naman siya noong natigilan matapos siyang makarinig ng isang pabulong na paghuni ng wakwak. Pagsilay naman niya sa kanyang tabi, doon niya nasipat ang isang nilalang na kanina pa palang nakatitig sa kanya. Hindi pa man nabubunot ni Itoy ang kanyang bolong dala, agad naman siyang napatras matapos niyang masipat ang mabilis nitong pagsunggab. Akala niya mapupuruhan siya ng nilalang na yon, pero bago pa man ito tuluyang makalapit, bigla naman yung tumigil sa ere. Noong una, gulat na gulat pa ang nilalang na yon, subalit hindi naglaon, doon na nito nasilayan ang paglitaw ng isang binangunan na merong napakalaking siga ng apoy sa likod nito. Pagsilay naman ito sa nagliliyab nitong mga mata, wala nang nagawa ang wakwak kundi ang sumigaw ng sumigaw habang mangiyak-ngiyak na nagmamakaawa. Dahil dito, agad namang napasilay kay Itoy ang binangunan upang humingi ng utos. Pagramdam nitong wala siyang balak na buhayin ang nilalang, ito na mismo ang nagbigay ng kaukulang parusa laban sa kapangahasan nito. Sa isang iglap, lumapat sa kamay ng tikbalang ang nag-aalab na apoy nito sa likod na siya namang tumupok sa nilalang na yon. Halos segundo lang noon ang pagitan matapos malusaw ang kabuang buto at laman ng nilalang hanggang sa wala na yung natirang bakas. Sa pagkawala ng apoy ng binangunan, ang tanging nasipat na lamang ni Itoy ay yung abo ng wakwak. Agad din naman itong ipinagpag ng tikbalang sa paligid habang dahan-dahang naglalaho sa kanyang paningin. Huwag kang mag-alala. Mula ngayon nakabantay ako sa iyo anumang oras. Malugod kitang pagsisilbihan sapagkat ikaw ang anak ng hinirang ng aking yumaong maestro. Ipinapangako ko rin sa iyo na sa abot ng pagnanais mo, magagamit mo ang kabuuang lakas ko at kakayahan. Wika ng binangunan bago yung tuluyang maglaho sa kinaroroonan nito. Pagkarinig naman ni Itoy sa sinabi ng nilalang na yon, napangiti lang naman siya habang sumasagot doon ng, Salamat. Aminado akong kailangan ko talaga ng tulong mo ngayon. Matapos naman niyang makapagsalita, napansin naman niya na unti-unti nang nawawala ang sama ng kanyang pakiramdam. Hindi naglaon, napilitan yung pag-aani ng kanyang katawan na siya namang naging dahilan upang bumilis ang kanyang pag-usad. Sa kanyang paglalakad, doon ibinahagi ng bago niyang kaibigan ang mga nalalaman nito ukol sa mga onglo.
Ayon sa nilalang na yon, itinuturing na nilang kapatid ang mga onglo, kung kaya't sa oras na maramdaman nito ang kanyang presensya, susunod na yon kay Itoy. Dagdag pa nito na, wala rin siyang dapat na ipagkabahala dahil kung nagkataong nasa poder nga ng mga onglo ang kanyang pamangkin, nasisiguro nitong buhay pa ito. Bago kasi gumawa ng paghatol ang mga kapatid nilang yon, pinapaabot muna nila ng 6 na araw ang kanilang biktima para mapag-aralan ang mga nagawa nitong kasalanan sa kanila. Sa mga sandaling napatunayan na nila na ang lahat ng mga asunto dito ay totoo, mapipilitan na silang patayin ito. Dagdag pa ng binangunan, ibinabalik naman ng mga onglo ang kanilang mga biktima sa lugar na pinagdudukutan nila nito, subalit minsan hindi na yon natatagpuan ng mga mahal nito sa buhay. Marami kasing nagkaka-interes sa bangkay na iniiwan nila, lalong-lalo na yung mga balbal. Nang marinig naman yun ni Itoy, kahit papaano nagkaroon naman siya ng pag-asa para sa pamangkin niya. Sa pagtungtong naman ng 11:00 ng gabi, ilang milya na ang layo niya mula sa bahay ng kanyang kapatid. Hindi na rin siya doon nagpaalam para naman kahit papaano, hindi na ito maistorbo, lalong-lalo na ang pamamahinga nito. Makalipas pa ang ilang minutong paglalakad, nang marating na niya ang isang malaking sapa, doon bumungad sa kanya ang pangpang nito na merong mga nagkalat na katawan ng kung anong nilalang na nakabulagta sa buong paligid. Nangangalingasaw din ng baho sa lugar na yon at halos hindi niya gaanong maaninag ang mga bangkay na kanyang nakita buhat sa dilim ng lugar. Maya-maya pa, bigla namang nagpakita sa kanyang tabi ang binangunan kung saan ito na rin ang nagbigay ng liwanag sa buong paligid. Pagsilay naman doon ni Itoy, doon na niya tuluyang nakita ang hindi mabilang na mga bangkay ng onglo. Sa kanyang pagmamasid, pansin naman niya ang mga malalalim na kalmot na tinamo nito at iilang galos sa katawan. May mga kagat din yun sa leeg na parabang may nakalaban nitong isa ring mabangis na nilalang. Maya-maya pa, matapos naman niya yung makita, doon tumambad sa kanya ang isang maliit na piraso ng kulay puting damit na pinaghihinalaan naman niyang pagmamay-ari ng pamangkin niya. Walang sabi-sabi, agad naman nilang ipinagpatuloy ang kanilang paglalakad hanggang sa hindi naglaon, doon na nila narating ang isang bundok na merong napakasukal na kakahuyan. Bagaman wala silang kaide-ideya sa lugar na yon, malakas ang kutob ni Itoy at ng binangunan na doon nagtatago ang kanilang mga kalaban. Ang pinagbasehan nila, ang presensya ng mga ito na dinadala ng hangin. Sa isip-isip niya, maaaring kampante ang mga nilalang na yon dahil sa layo ng lugar na kanilang pinagpupugaran. Sa pagpapatuloy ng kanyang paglalakad, pansin naman niya ang napakatahimik na paligid. Labis niya yung ikinabahala, gawa ng taliwas sa mga pangkaraniwang gubat, wala siyang ingay na naririnig sa lugar na yon. Para sa kanya, hindi yun magandang senyales, kung kaya't para makaiwas sa tiyak na panganib, kinakailangan niyang magdoble ingat. Ilang minuto pa ang dumaan, narating na nga ni Itoy ang paanan ng bundok kung saan meron siyang nakitang mga taong nakatayo sa labas ng mga kubong kanyang natuklasan. Base sa kanyang pagkakatanda, umabot sa 10 kubo ang kanyang nakita. Lahat yun tagong-tago na parabang sinadya talaga ng mga nilalang na ikubli ang kanilang tinitirhan. Pagsilay naman niya sa unahang bahagi nito, doon niya nasipat ang isang batang naglalakad, nakasuot ng kulay itim na saya at merong mga daladalang lantang bulaklak. Napakadungis din ang mukha ng batang yon, kaya kahit anong gawin niyang pag-aninag, hindi niya yon mamukaan. Ayon kay Itoy na,
Sa kasagsagan ng kanyang pagmamasid, may kutob siyang ang batang kanyang pinagmamasdan ay ang sarili niyang pamangkin. Ngunit dahil sa hindi niya ito magawang makumpirma, minabuti niyang wag muna doong umasa. Sa pagdating naman ng batang yon sa harapan ng mga nilalang na nakatayo, agad naman yung lumuhod habang may kung anong mga katagang binabanggit. Maya-maya pa, bigla naman yung tumahimik at kasabay nito ang pagbuka ng bunganga nito na halos umabot na sa kanyang tenga. Sa isang kisap mata, lumabas sa bunganga ng batang yon ang isang nilalang na nasa wangis ng isang kulay puting likido. Pagbitaw naman ito ng mga katagang halos hindi maunawaan ni Itoy, lahat ng mga nilalang na nakatitig sa bata, paisa-isa nang nagsiangil. Maya-maya pa, nagpahid na rin yon ng langis sa kanilang mga katawan at sa hindi maipaliwanag na dahilan, sinundan naman yon ng paglitaw ng bilugang buwan. Segundo lang ang naging pagitan matapos makapagpalit anyo ng mga ito. Pagsilay naman ni Itoy sa anyo ng mga nilalang na yon, halos hindi naman niya maiwasang kilabutan dahil sa iyo ng kauna-unahang pagkakataon na makasilay siya ng ganoong uri ng nilalang. Alam naman niyang nahahanay sa lahi ng mga aswang ang mga ito, pero hindi niya mawari kung saan uri yon nagmula. Paglalarawan ni Itoy sa mga nilalang na yon, parang mga ordinaryong tao lang yon kung titingnan, na merong maputlang mga balat. May mga pulang marka din yon sa ulo na kusang nagliliwanag tuwing nababalot ng dilim ang mga katawan nito. Parang dugo rin ang kulay ng mga mata ng nilalang na yan at meron itong kulay putit itim na mga kamay. May matatalas din yung mga kuko na parabang kayang tumapyas kahit sa isang napakatibay na uri ng bakal. Hindi rin biro ang talas ng pangamoy at pandinig ng mga nilalang na yan, gawa ng magmula noong nakapagpalit anyo ang mga ito, paulit-ulit na yung sumisipat sa lugar na kanyang pinagkukublian. Dahil sa pangyayari, dahan-dahan namang gumapang si Itoy sa isang sulok ng lugar kung saan mula roon hindi na niya tanaw ang bahay ng kanyang mga kalaban. Halos magsasampung minuto rin siya roong nanatili hanggang sa nagkaroon na siya ng lakas ng loob para kaharapin ang mga ito. Sa isip-isip niya, kung hindi siya papatay sa mga nilalang na yon, magiging kahiya-hiya siya para sa kanyang pamilya. Dagdag pa ni Itoy na kaya niya ngang ipaglaban ang ibang tao, kung kaya't paniguradong kakayanin din niya na ipaglaban ang kanyang kadugo. Maya-maya pa, matapos naman niyang magkaroon ng lakas ng loob, agad naman niyang tinawag ang binangunan na siya namang naging sanhi upang mabaling sa kanila ang atensyon ng lahat ng mga nilalang na naroon. Pagtayo naman niya sa harapan ng mga ito, paisa-isa naman yung nagsiangil at kasabay nito ang buong puwersa nitong pagsugod patungo sa kanyang kinatatayuan. Nang mapansin naman yun ni Itoy, agad naman siyang humawak sa mutyang nakasuksok sa bulsa niya, sabay utos sa kanyang kaibigan na huwag gaanong magpakalayo sa kanyang tabi. Nang marinig naman yon ng binangunan, dali-dali naman yung sumalubong sa kanilang mga kalaban kung saan sa isang iglap lumaganap ang kaguluhan sa buong lugar. Habang binabalot ng sigawan at pag-aangil ang buong paligid, mariin namang hinanap ni Itoy ang kinaroroonan ng kanyang pamangkin. Kahit napakaraming aswang ang nagtutulong-tulong para mapigilan siya, hindi niya yun gaanong inalala dahil ang mahalaga para sa kanya, mahanap ito sa lalong madaling panahon. Sa tulong ng kanyang mutya, patuloy niyang nalalampasan ang halos malabakal na depensa at opensa ng mga aswang. Nga pala, Pinuno, pasensya ka na, pero hindi ko maaaring banggitin ang mutyang karga ni Itoy dahil medyo natatakot siya sa basag mutya.
Yung tanga niya kasi napakasensitibo. Tipong may hahambing mo yon sa isang salamin. Kapag natuklasan nyo ng ibang tao at kapag nagkamali ka ng pakaing dasal para rito, paniguradong mababasag yon. Subalit, hindi naman kayang mabayaran ang napakalakas na abilidad na naibibigay ng mutya sa taong nagtatanga nito. Balik tayo sa kwento. Sa pagpapatuloy ng kanyang pananakbo sa lugar na yon, halos lahat na ng kubo nagawa na niyang mapasok. Pero kahit saan man siya maghanap, hindi niya pa rin mahagilap ang bata. Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid, tuluyan na nga siyang nasukol ng mga nilalang na kanina pang humahabol sa kanya. Pagramdam naman ng mga ito na wala na siyang matatakasan pa, buong puwersa naman siya nitong sinunggaban na siyang naging sanhi upang mapahandusay na siya sa lupa. Habang tumatagal siyang nasa ilalim ng mga nilalang na yon, pansin na pansin naman niya ang pagkawala ng hangin. Marami rin siyang nararamdamang kumakalmot sa kanya, pero hindi siya doon gaanong nagpapatinag. Maya-maya pa, nang akmang mawawala na ng ulirat itong si Itoy, agad namang nagpakita sa kanyang wisyo yung memorya ng pamangkin niya habang ginagamot niya pa ito. Dahil sa memoryang yon, naisipan niyang dukutin sa kanyang bulsa ang medalyon ng Sator na palagi niyang dala. Pagkahawak niya rito, sa hindi maipaliwanag na dahilan, lahat ng aswang na nakadagan sa kanya, paisa-isa namang nagsilayo. Yung mga nilalang na nakahawak talaga sa kanyang balat, hindi maiwasang putulin ang kanilang mga kamay na animoy meron sila doong nararamdamang kakaiba. Matapos ang mga pangyayaring yon, agad namang tumayo itong si Itoy kung saan ang unang tumambad sa kanya ay yung binangunan na buong puwersa pa ring nagwawala. Kahit marami ng aswang ang pumipigil dito, hindi pa rin yun sapat para maawat ang nilalang na yon. Maya-maya pa, pagbaling naman niya ng kanyang paningin sa kaharap niyang aswang, napangiti lang naman siya habang nagwiwika sa mga ito ng, "Hindi niyo pa ba tutulungan ang mga kasama ninyo? Kapag nanatili kayo rito, mauubos sila ng hindi nyo namamalayan. Tsaka isa pa, wala naman akong ginagawa. Bakit ako ang pinupuntirya ninyo?" Nang marinig naman ng mga nilalang ang kanyang sinabi, galit na galit naman yung nagsiangil habang sumasagot sa kanya ang isa ng, "Sapagkat ikaw ang pinagmumula ng alab ng binangunan. Papaano ka nagtaglay ng ganyang kalakas na gabay?" Matapos naman itong makapagwika, muli naman yung sumugod sa kanya. Pagsilay ni Itoy na uundayan na siya nito ng matatalas nitong mga kuko, dali-dali naman niyang ginamit ang abilidad ng kanyang mutya na siyang naging sanhi upang mawala siya pansamantala sa paningin ng mga ito. Pagdating naman niya sa likurang bahagi ng mga nilalang, agad naman niyang inundaya ng taga ang isa sa mga ito, sabay takbo patungo sa batang nasipat niyang kanina pang sinasapian ng isang masamang espiritu. Walang sabi-sabi, agad naman niyang tinawag ang binangunan para utusan niyo na siya ay bantayan. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, dali-dali naman yung nagbigay ng proteksyon sa kanya kahit unti-unti na rin yung nanghihina. Makalipas pa ang ilang minuto, nang mapansin niyang wala nang makakapasok sa depensa ng kaibigan niya, doon na niya inumpisahan ang pagpapalayas ng masamang espiritu na nasa katawan ng bata. Isipin ninyo, maliban sa pananampalataya, wala na siyang ibang dalang gamit. Yung tipong, ang iniisip niya lang talaga noon, ililigtas niya ito anuman ang mangyari. Paghawak naman niya sa noo ng batang yon, 3 beses niya lang binanggit ang pangalan ng Diyos at kasabay nito ang dahan-dahan ng pagkalusaw ng nilalang na nasa kaanyuan ng isang puting likido.
Sa pagkawala nito, lahat ng aswang sa paligid ay halos hindi na mawari kung ano ang gagawin. Maya-maya pa, bigla na lamang nagsitakbuhan ang mga ito papalayo sa lugar na kanilang pinagpupugaran. Pagsilay naman ni Itoy sa ginawa ng kanyang mga kalaban, napabuntong hininga lang naman siya habang taus-pusong nagpapasalamat sa Diyos na sinasampalataya niya. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, wala naman siyang ibang ginawa kundi hawakan ang kanyang pamangkin habang hinihintay yon na magising. Alam ni Itoy na ligtas na ito, kaya minabuti naman niyang magpahinga kasama ang kaibigan niya. Pagtungtong ng 3:00 ng madaling araw, doon pa lamang yon nagkaroon ng malay. Nang masipat niyang nasa maayos na yung kalagayan, agad naman niyang inutusan ng binangunan na sunugin ang lahat ng itinayong kubo ng mga kalaban nilang aswang. Matapos nun, doon pa lamang sila umalis sa lugar na yon. Halos inabot din siya ng ilang oras kakalakad hanggang sa marating na niya ang bahay ng kanyang kapatid. Bago niya iniwan ang bata, lahat ng pangangailangan nito ibinigay niya. Nang masiguro na niyang ligtas na ito, doon pa lamang siya nagpasyang magpahinga. Alam niyo, Pinuno, magmula noon, mas lalo pang nag-asam ng mas mataas na kapangyarihan itong si Itoy. Ayon sa kanya, kaya niya yun ginagawa ay para maprotektahan ang lahat ng taong nagmamahal sa kanya. Ngayong matanda na siya, patuloy pa ring nanatili sa kanyang tabi ang naglalagablab na mutya ng binangunang tikbalang.